Masangsang na basura ang araw-araw na tumatambad sa mga estudyante at kawani ng isang eskwelahan na malapit sa tambakan ng basura sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero ang reklamo ng marami, pati ang mismong paaralan, ginagawa na rin daw tapunan ng mga umaalingasaw na basura. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa tambak ng basurang ito, hindi mo akalaing ang tapat nito isang eskwelahan, ang Luzon Pabahay Elementary School sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ilang hakbang lang din mula sa eskwelahan ang pribadong material recovery facility na puno rin ng hindi pa nakukolekt ng basura. Kaya labis ang pag-aalala ng mga magulang ng mga estudyante sa maaring idulot ng umaalingasaw na basura sa mga bata. Sana po, tanggalin po yung mga basura dahil mga anak po namin naapektuhan po sa baho. Naguguluhan na ano yung isip nila kasi maraming nakikitang hindi magandang tanawin sa paligid nila. Pero hindi lang pala sa labas ng eskwelahan itinambak ang basura, kundi maging sa quadrangle ng paaralan. Inuhulog nila yung mga basura nila sa labas, inuhulog nila dito sa school. Galing sa kabila, naka-plastic ng plastic bag, tapos hinahagis nila ganun. And tinatanggal din namin, parang pangit kasi tingnan. Kahit nga raw ang bubong ng mga school building, ginawa ring tapunan ng mga pasaway na residente. Nakikiusap po ako sa aming mga kabarangay, lalo na po yung mga taga-Muson, Pabahay, na wag na po sana kaming tapunan ng mga basura para po sa ating mga mag-aaral. Nasa mahigit 103,000 ang populasyon ng Barangay Muson na pinakamalaking barangay sa buong Bulacan at top 5 sa buong bansa. Kaya nasa 6 hanggang 10 truck ng basura raw ang naiipon dito araw-araw. Ang problema, 8 tonelada o 2 hanggang 3 truck ng basura lang ang kanilang maaaring itapon sa private sanitary landfill ng San Jose. Kaya may natitirang toneladang basura araw-araw. Kami ay natatali sa limitation na inilaan ng ating pong pamahalaang panglungsod sa pamamagitan po ng City Environment and Natural Resources Office o ang Sendro, kung saan ay aming pong pilit na pinagkakasya ang 188 tonelada ng basura kada buwan. Para maiwasan ang nagkalat na basura, nagpapatayo ng karagdagang material recovery facilities ang barangay upang ang lahat ng makukolektang basura ma-segregate at mabawasan ang mga itatapong basura sa landfill. Ian Cruz, GMA News. Nangako naman si San Jose del Monte Mayor Reynaldo San Pedro na mag-i-inspeksyon ngayong araw sa Luzon Pabahay Elementary School. Ikinagulat niya nga raw ang sitwasyon ng basura sa nasabing eskwelahan. Ayon sa alkalde, dapat ang barangay ang namamahala sa koleksyon ng basura doon batay sa isang Memorandum of Agreement.